Reaction! Welcome to my YouTube channel. Ako nga po pala si Tipaklong, Reaction TV PH. Gusto nyo manalo tayo sa 2028, ibasura nyo ang Alpoteras Group. Yung isa dyan, nagtatrabaho pa kay Martin Romualdez eh. Hilan mo nga ako. Kumukolekta kayo, namamangka ka sa dalawang ilog. Huwag tayo maglokohan. Diyos ko po. Hindi kita ka na muna papangalanan ngayon. Tigil-tigil ka nga. Patangay na. Huwag kang magpanggap. O gusto mo ba sabihin ko yung sinabi mo sa akin? O, wag mo akong pilitin na sabihin ko yon. Yung yung sinabi mo sa akin about the car. Oh, na binenta mo, na kinukuha ni Gadon. Binenta mo. O, nagunahan kayong dalawa ni Gadon kung paano pagkakaperahan yung maging pera yung car. O, panibago na naman yan. Tanginan nyo. Sabi ko sa inyo, huwag nyo akong mabait ako ngayon, sana. Gaya lang, you know. Another yan. Wala kayong kredibilidad. Tigilan niyo ako, ha? Sige, antayin mo lang. Wait lang ko dapat kasi, may lakad kami, may mga bibilhin kami bonggang-bongga. Kung malinis kayo, yung grupo ninyo, okay? Hindi kayo malinis, yung isa nga dyan. Andito ngayon, si Vancouver, si Sandra. Sandra, ito, naalala ko to, correct me if I'm wrong, Palangga. Yung isa dyan, sa grupo ng Alpoteras, di ba pumunta ka ng Canada? Hinotel ka. Okay? I don't know kung tama yung pagkatanda ko ng kwento, Palangga. Correct me if I'm wrong. Diba? Nag-outsource ka. I'm going to Canada. Chu-chu-chu-chu. Sino mag-sponsor ng hotel? It's okay na may magsa-sponsor sa'yo, nakusa sa'yo. Wala akong problema doon. Pero yung mananawagan ka, I'm going to Canada, peeps. Para magpaawa ka sa sa mga mag-outsource ka para bigyan ka ng hotel. Shut up! O, binigyan ka ng hotel ni Sandra, nagreklamo ka Sabi mo, the hotel is not good here. Walang view, eklabush. My God, yan ba ang mayaman at sosyal? Ako, hindi ako nag-claim na mayaman ako dahil di naman ako mayaman. When I travel, unang-una hindi ako nag-a-announce. Hindi ako nagsabi sa mga follower ko, mga Palangga, pupunta ako sa Hague, baka naman sponsor niyo ako ng hotel. I don't fucking do that. Darling, you know who you are. Pero kayo papangalanganan ngayon dahil I'm not ready for that. Ngayon, kayo ang may vested interest. Ako, hindi ako nagsusulat ng pangalan ni Per Ardi sa libro para makabenta ng libro. O, tigilan niyo ako. Parang charity, chu-chu-chu-chu. Tigil? Diyos ko po, charity. Wala kayong may pagmamalaki sa akin, ha? Kumita, binenta mo yung kotse. Binabawi ni Gadon sa'yo. Diba? Kinumenta mo yan sa akin, Palangga. O, ayaw niyo akong tigilan. Mag-troll account kayo. O, sige, bukas. O, sa susunod na bukas, pangalanan ko kayo. Yung nagpalibre ng hotel. Usap tayo, Palangga, Sandra, i-remind mo ako sa kwento. Binigyan ka na ng hotel, nagreklamo ka pa. Kami nga doon eh. Alam mo doon, salamat kay Ma'am Beth ng Switzerland. Pinatulog kami. Although we're capable na mag-ano ng hotel. Mag-rent. Pero na-appreciate ko yung hospitality ni Ma'am Beth. Alam mo ba kami, kahit na, syempre, may yung roof attic, yung sa attic kami natulog dahil 1, 2, 3, 4, 5 kami. So si Spokes dito sa ibalang kwarto, marami siyang kwarto, maganda bahay yan, mayaman yan si Ma'am Beth dyan. Maayos ang buhay sa Switzerland, bonggang-bonggang bahay, dalawa lang sila nakatira. Tapos dito si Palangga ko, Elena, tapos si Kim nandoon sa sala, tapos kami nandoon sa rooftop, sa ano yun? Sa attic, kahit nahirap umakyat. Umakyat talaga ako doon, but we appreciate it, hindi kami nagrereklamo. Kahit sa sahig mo lang ako patulugin, kauboy ako, nung nasa Chamonix kami. I love the word, Chamonix, friends. 'Di ba? Natulog kami doon. Isang room lang kami kasi isang room lang yung na-book namin, 250 euros. So, yung dalawa, kasi nga kauboy ako, hindi ako maarte. Yung dalawang girl si Palangga, Madam Elena, at saka si kambal ko, nandun sila sa room. Si Spokes Harry nasa sofa na ganyan, si Kim nasa sofa ganyan, ako nandito sa parang reclining chair. I don't care. Cowboy ako kahit sa sa island mo ako patulugin, ay wala akong pakialam. Ikaw, girl, binigyan ka na ng libreng hotel, nagreklamo ka pa. Tangina ka. Ayaw niyong mamura? Ang dami yung nabentang libro, wala kayong pambiling pang anong hotel. Ano pa? Giyera to gusto niyo ng giyera, di girahin natin. Vested interest yan. Sige nga, saan ako na nabasa nyo na nanawagan na pupunta ako sa isang bansa at magsabi sa inyo na baka may alam kayo na ganito, na hotel-hotel eklabush. 'Di ba?
Saan? Meron ba akong hiningi sa mga follower ko? Kung may binibigay man sa akin, thank you so much po. But never ako mag-ask sa inyo. Dahil alam ko ang hirap ng trabaho ng OFW. Pero yung mga mayayaman namin mga palangga, katulad ni MJ, pinakain kami ng dyan sa Germany. Shout out kay Palangga. Pinakain kami ng, what's that? Crispy pata ng Germany. Sino pa ba? Si Arlene Andes ng Belgium. Nilibre kami sa Bruges. Inabangan niya ako sa school bus, sa tourist bus habang ako ay nagla-live. Yun yung ganon. Hindi yung ahead of time, pupunta ka ng Amerika, pupunta ka ng Canada, mananawagan ka. Parang yung yung isang bakling, 'di ba, na kampo ni Lisa Tanas. Kung gusto mo mag-travel, pwede ka naman mag-travel ng budget travel. Pwede ka sa isang, what do you call that? Hostel o makitulog ka sa kaibigan mo or what. Pero wag kayong wag kayong umarte ha. Pasosyal-sosyal o galit na galit kayo sa akin dahil ibinuking ko. Hindi naman kami binigyan ng pera ni Kati Binag. Pero nagsasabi kayo wala kayong pera pang laban. Kaya yung tao nagmagandang loob, nagbigay ng pera for you. Tapos ngayon ititwist niyo yung storya about girlfriends ni PRRD. That's BS. Hindi yan ang issue ko. Wala akong pakialam sa mga girlfriends ni PRRD. Hindi ko yan issue. Ang issue ko yung pambababoy ng boss nyong Alpotera na pinoprotektahan yung mga julul kayo. 'Di ba? The Clothing Club. Ikaw biktima ka rin eh. Ikaw kasi nagalit nga ako sa iyo Palangga eh. I'm serious, 'di ba? Nadamay niyo ako sabi ko sa iyo, wag kang sasali diyan sa away ng mga yawa. Anong nangyari? Pati ikaw. I'm telling you. Ano pa? Tatakbong presidente si Mangga. Ayun na nga, ngayon pa lang. Nagkikreate na sila ng narrative. Hindi nila masisira. If you're really a solid Duterte, kayo naman mga syunga. Diba? Imagine nyo, nagpapaniwala ko sa group na Alpotero na sinusuportahan si Mangga, na sinusuportahan si Marcos, ng mga Marcos, na hindi kayang, kahit kailanman, hindi kayang magsalita against sa kanyang kapatid. Si Sas, baby girl ko yan, hindi ko yan kaaway. Sarap parinig ng walang, di ba? Ayaw yung tigilan si Kati Binag, ang kakapal na mukha nyo, pinalamon kayo, hindi nyo hiningi. Dinadaman nyo yung kaibigan ko. Mga buwisit kayo, mga mukhang pera. Sige nga, ang dami nyo biniling libro, bakit siya nagbayad sa press con? Although hindi nyo nga hiningi, kasi ang arte nyo, wala kayong pera, nye. Buwisit. Ay, nako. Asan na yung, may bago pala akong iPhone na. I have iPhone 16, okay, for my photography. And there's my iPhone 13. Utang. Ginines ko to bago ako umalis. Pero ang hirap ng dalawang phone. Nakakaloka. Ano pa? Tignan ko lang, may nag-message sa akin. Gusto ko makipag-away ngayon. Total, Gera di patani na. Di go na tayo. Labas na natin. Yung mga sinabi ko kanina, papangalanan ko yon ha. Hindi nyo tinitigilan si Kati. I know, siya. Hindi ayaw niyo tigilan si Kati, kampanya kayo kay Amy Marcos, tapos kunyari Duterte kayo, jutang na kung hindi dahil sa mga Marcos walang hindi nakakulong ang Pangulong Duterte. 'Di ba pumapayat ang Pangulong Duterte? Hindi niyo ba naiisip 'yan? Kung anong ginawa ng mga bangag? Tapos kampanya niyo pa si Amy Marcos? Minus si Inday. Balay si Inday sa strategy niya. Huwag niyo akong utusan. Sabi itong troll na awayin ko daw si Inday. Ba't ko awayin BFF ko? Hello, ingit ka lang, wala kang BFF. Diba? Sabi ni Inday. Ito si Maharlika, BFF daw niya ako. Joke lang yun, Vice President ha. Hi! Good morning, beautiful people. Nandito pa rin kami sa Switzerland kung saan nag-enjoy ng mga sobrang ganda pang postcard na views. Kasama ko si Spokes Harry Roque. Hello, Maharlika, Dragon Lady, magandang araw sa inyong lahat. Alam niyo po, habang kami ay pa-picture-picture, Instagrammable at matapos namin makipaghalubilo sa mga kapwa Pilipino sa dalawang forum sa Geneva at saka sa Lausanne, narito pa rin tayo sa Swiss Alps at papabalik na sa Dahig. No? Pero may gumulintang na balita sa atin, itong si Dean Chase, na mukhang meron siyang hawak na official police investigation report kung saan sa kauna-unang pagkakataon ay malinaw na dinadawit hindi lang ang Marcos Jr. sa mga pulboroni, kung hindi pati ang ating First Lady, Liza Araneta Marcos.
As a therapist myself, I know how important it is to be able to have someone that you can talk to about your problems, to bounce ideas off of, process your traumas and your stressors, especially when life is getting out of hand. And although everyone should have Marcos. Yes. Balikan na natin, folks, kung bakit nagkaroon ng trending na bangag-bangag, ngiwi-ngiwi at butod-butod. Pero pag-focus tayo sa bangag. Balikan natin kung bakit ba nagkaroon ng bangag issue. Maliban doon sa statement ni Pangulong Duterte noong January doon sa hakbang na Maisog. May mga pangyayari na talagang magpapatunay na itong mag-asawang ito ay tunay ngang bangag. Correct. Tunay nga. Babalikan natin yung PDEA leaks, di ba, sa Senate. Then ang pag-expose ni Cathy Binag na inabutan siya ng polboron o inalok siya ni Lisa Tanas. Ang sabi nga, do you want? Tapos ngayon, ito ang report sa Beverly Hills Police na kung saan may mga witnesses pala. So So I stand corrected. Hindi pala ito yung kaunang-unahan na impormasyon na nadawit din sa pulboronic ang Lisa Araneta Marcos. Pangalawa na nga pala ito. Ang unang nagsabi ay si Cathy Binag na sinabi niya nung nandun sila sa tahanan ng mga Marcos sa Nara Street sa Forbes Park ay inalok siya ni Lisa Marcos at mukhang nagpanik nung sinabi ni Cathy Binag na hindi siya gumagamit. No? At ang tanong, why are you here? No? Medyo nervous sila. No? Pero yung issue ng bangag laban kay Marcos Jr., well, bago pa mailunsad ang Maisog noong Enero 2024, sinasabi na talaga ni dating Pangulong Presidente Duterte nung siya ay mayor sa Davao, nakakatanggap na siya ng ebidensya na itong may isang kandidato daw, hindi pa niya pinangalanan, no? Para presidente, ang gumagamit ng pulboronic kapag siya'y dumadalaw dyan sa syudad ng Davao, kasama yung mga anak-anak ng mga pinakamayayaman dyan sa Davao. Doon sa Maisog ng Enero niya, in-identify kung sino yun, at sinabi nga niya, ito ay si Marcos Jr. Kaya naman importante po huwag po tayong matakot na magbangag-bangag dahil ito pong bangag-bangag, ang pinanggalingan niyan ay si Tatay Digong mismo. Wala nang iba base sa mga impormasyon binigay sa kanya bilang isang alkalde at bilang isang presidente na rin. No? Pero itong si Lisa Araneta Marcos, bukod kay Cathy Binag, walang sinabing pulboronic din siya ang ating dating presidente. No? Yeah. At ang kauna-unahang indikasyon na mukhang pulboronic din siya ay itong police report na ibinasa ngayon ni Dean Che. So, Marlica, sabihin mo nga, ano yung mga nakasaad dun sa police report na bago? Meaning, kasi binasa niya yung isang police report na alam niya may kopya ka. May kopya ko. Pero meron siyang additional na nakuha. At ano yung mga dagdag na impormasyon na nakuha niya na wala dun sa police reports na hawak mo rin? So, sinabi niya, dun kasi sa unang police report na nirelease sa akin, ng Beverly Hills Police, walang witnesses. This time, may mga witnesses, di ba? May mga statement. May mga statement na nung nasa Waldorf Hotel sila at naghahati-hati sila, nakitaan ng parang reaction itong si yung namatay na di umano na over-D. Okay? So, at ito ay sinabi ni Lisa, based na dun sa document na normal lang na reaksyon ng nagbabangag. Okay. So, kung ganyan, di ba? Kung ganyan na nakita na pala ni Lisa Tanas at binaliwala niya yung manifestations ng isang nagbabangag, dapat siya managot dahil hindi niya bilang isang first lady, I hope, kung matino siya, mahalaga ang buhay ng tao, mahalaga yung nakikita mong danger, di ba? So, dapat tumawag na kaagad ng paramedics or 911 kasi may gano'n ng eksperyensya. So, dinownplay niya. In fact, sabi ng isang witness, itong si Lisa Araneta Marcos, ang siyang nagsabi, wag muna tayong tumawag ng tulong. Kasi normal lang yan. Dilipas din yan, kumbaga. Hindi natin alam kung yun talaga ang dahilan o nagdadahilan lang siya dahil alam niya na kapag tumawag ng tulong, nandoon siya. At hindi po pwedeng i-deny na nandoon siya. No? So, yan po ang isang bagong indikasyon, no? Na meron na talagang witness na nagsabi na nandoon si Lisa Araneta Marcos. So, wala nang kaduda-duda. Kasi doon sa nakuha ang police report, walang mga pangalan. No? Wala. Pangalawa,
na siya ang nakapansin at nagsabi na magpahinga ka lang, diyan ka lang. At nung nagmungkahi na tumawag din ng tulong, ang nagsabi na wag na muna ay si Lisa Araneta Marcos. No? Na bukod pa doon, ang pinakadaming is ano yung mga nakita doon sa lugar kung saan natagpuan nga yung unconscious body ng isang Pilipino. No? Ano ba yung sabi ni Lindsay based sa blood din, meron talagang nakita na pulburon na kung saan naging dahilan nitong ng kanyang pagkamatay, di ba? Kasi hindi naman siguro ilalagay sa police report yon kung walang nakita. Correct. So based on that police report na recent, according to Din Chase, talaga namang dapat mapanagot itong mag-asawang bangag. To be specific, no, yung powdery white substance, parang nakalagay sa lamesa, tapos parang nakalagay sa pera, di ba? At saka meron ding powdery white. May mga pera na meron sa table. Na meron din nakaroll na powdery white substance. Yeah. At parang meron din sa mirror, no, na mga powdery substance, no? At although doon sa police report, hindi pa nila ma-identify kung ano yun. Kasi syempre, dadalhin pa sa laboratory. Siguro sa susunod na police report, ma-identify na kung ano yung substance na yan. Kung pulburon ba? Or pulburonic. Alam nyo na naman ang depression ng pulburon. Pulburonic. Yung pulburon, dahilan para magka-diabetes. Ang pulburonic, dahilan para maging bangag. Yeah. Kaya naman talaga, hindi dapat natin tigilan ang dance craze ng bangag. Ngiwi. Butod. Kasi mag-asawa talagang dalawa sila ang talagang sumisira sa kinabukasan ng bayan. Now, 3 krimen ang iniimbestigahan ngayon ng Los Angeles. Isa yung involuntary manslaughter, isa yung droga, at hindi ko malala kung ano yung pangatlo. Reckless endangerment ata or something, no? O yung refusal to provide assistance sa pasyente. So 3 krimen. Now, granted na ito ay hindi masyadong malalalang mga kaso kasi hindi naman murder, no? Kumbaga, involuntary manslaughter is parang reckless imprudence sa atin, no? Halos walang kulong yan. Ang punto ay, ang importante na patunayan na nandoon sa isang room kung saan namatay ang isang tao na mukhang namatay dahil sa drug overdose, ang Lisa Araneta Marcos, kasama ang mga pinaghihinalaang mga narcotics. Yun lang yung sabi sa police report. Hindi nila in-identify kung ano yun. Kasi wala pang lab test. Pero suspected narcotics. Okay. Go ahead, boss. So yan, damning yan. Yeah. Bakit? Ang first lady natin, anong ginagawa dun sa room kung saan obviously may gumagamit ng mga droga at obviously yung maggamit ng droga ang kinamatay na isang Pilipino na galing sa isang altang pamilya. Yeah. So, meaning, nagko-corroborate yung statement ni Cathy Binat sa pag-alok sa kanya ni Lisa Marcos doon sa bahay niya dito ngayon sa pangyayari sa Beverly Hills, doon sa incident nga. So, kaya ngayon, mga kababayan, sa dami-dami ng mga issue na nangyayari ngayon at patuloy pa rin kayo nagpapabudol dito sa mag-asawang ito, talaga naman ang bansa natin ay polboronic country na sports. Oo nga Dahil nakikita na yung mga pangyayari, kidnapping, involved si Lisa sa kidnapping, lahat. So, ang nakakalungkot dito, dito sa Europa, lumalaban tayo dahil nga isa sa dahilan kung bakit pinakidnap ang Pangulong Duterte. Kasama dito sa mga isyong bangag-bangag na ito, ang pagsabi ni Pangulong Duterte na si Marcos ay bangag. Ito'y lahat pinagsama-samang galit ng bangag administration dahil sa ini-expose hindi lang ng Pangulong Duterte at nating mga nagsusupport sa kanya. Malinaw naman dun sa interview ni Lisa Araneta Marcos kay Tung Ying. Ay talaga, anong klase yan, no? Tatawagin mo yung presidenteng bangag. Yeah. Anong masama kung tatawagin bangag? Kung merong ebidensya na nagpapatunay na bangag nga. Tapos ngayon, nakagalit siya at tinawag ang sponsor niya na bangag. Anong ginagawa mo sa kwarto na may namatay dahil sa paggagamit ng suspected narcotics? Na sangkatutak na suspected narcotics. Hindi ito isang lugar lang na may narcotics. Maraming lugar na meron narcotics. So talagang lumalabas na nagkaroon ng session doon. Bagamat, hindi pa kumpirmado kasi nga ang susunod na police report identify kung ano yung powdery white substance na suspected narcotics. Pangalawa, no?
Hindi ko lang maintindihan bakit hindi dinrug test ng Los Angeles Police lahat yung mga tao na naroon. Diba? Well, hindi rin natin alam. Kasi nga, based dun sa aking puting ahas, ay inayos, okay, ginawa ng paraan at nagkaroon ng what they call that, extended immunity si Satanas. Anong masasabi mo doon bilang isang abogado? Mali yan. Kaya daw nakauwi daw. Mali yan. Dahil hindi automatically entitled to immunity ang isang First Lady. Entitled lang siya kung kasama siya ng presidente on an official mission. Huwag nyo namang sabihin official mission yung pulboronic session. No? At saka yung pagpunta niya doon, hindi naman niya kasama ang presidente. So malinaw na hindi talaga siya entitled to immunity. Bagamat, sabi din ni Dean Chase, no? Matapos siya makakalap ng mga unang impormasyon, hindi na nag-release ng karagdagang pang impormasyon matapos ang mga Asian-looking men ay nakitang nakipagpulong doon sa Beverly Police according to that report. Kaya nga hindi nga, at aside from that, folks, yung pinalabas ko, the pulboronic video, at yun ay authenticated. Correct. Diba? So parang ngayon, nagkakaroon na ng, kung hindi probable cause, no, reasonable evidence na nagpapatunay na talagang ang junior at ang kanyang esposo ay posibleng mga bangag. Mga bangag. Possible na mga bangag. Kay Marcos Jr., pulboronic video, duly authenticated. Yeah. PIDEA leaks. Yung confidential informant, okay, ni Agent Morales. Yung impormasyon na nakalap ni Presidente Duterte nung siya ay mayor pa, no, na talagang gumagamit ng pinagbabawal na droga. Dito naman kay Liza Araneta, yung si Cathy Binag, at saka yung sa Beverly Hills. Now, ito ang pinakamalakas na ebidensya. Yes. Kasi ito ay impartial investigasyon dahil merong namatay at ito ay nanggagaling sa kapulisan ng Estados Unidos. No? Kung may duda tayo minsan sa katapatan ng pulis sa Pilipinas, dahil lalo na nandiyan yung Torre, no? Siguro naman walang magdududa sa katapatan ng investigasyon na ginagawa ngayon ng Hollywood Police Department. Yeah, and I hope talagang lumabas na yan sa lalong madalang panahon. Kaya in connection kung bakit nandito ako, biktima ng mag-asawang pulboronic itong si Pangulong Duterte. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na wag tayo, pag may mga events tayo dito, whether birthday ni Pangulong Duterte, birthday ni Vice President Sara, na hindi tayo pwede magbangag-bangag. Kasi hindi magpaka-decente tayo. Dapat talagang may respeto tayo sa event. Sabi ko nga, paano mo re-respetohin itong mga bangag na ito kung mismo sila ang nagpa-kidnap sa Pangulong Duterte dahil nga ito ay resulta ng kanilang pagiging addictus benedictus, pagiging bangag, pagiging pulboronic. So, kaya wala na silang hiya. Kahit nilabag nila ang batas sa Pilipinas, parang they don't care, di ba? So, yun yung resulta nito, folks eh. Kaya pinamumunahan tayo ng mag-asawang bangag at ng iba pang mga gabineting bangag. May sinabi si Cathy Binag dyan actually eh. And by her own admission, no, sabi ni Liza Araneta Marcos, talagang naging bad shot na si VP Sara. Yes. Matapos na nakitang nagtatawa-tawa doon nga sa Maisog Rally kung saan pinangalanan sa kauna-unahang pagkakataon ni Tatay Digong kung sino yung kandidato para sa presidente na naging presidente na nga na di umano ay gumagamit ng droga habang nasa syudad ng Davao. No? At sabi talaga niya, yan ang dahilan kung bakit bad shot. Bad shot na siya sa akin. VP Sara. No? At dahilan nga, matapos itong pangyayaring ito, na nagsampan na ng impeachment complaint laban kay Sara. No? So malinaw na importante na ilabas natin yung bangag-bangag-bangag. Correct. Kasi ito yung pinagmulan ng gulo sa panig ng Duterte at ng Marcos. At kung ikaw ay tunay na naninindigan para sa mga Duterte, unang-una, dapat wakwakan ng mga Marcos kasi in the first place, ang pinagmulan ng lahat ay pagiging bangag nila. Bakit sila magagalit na tatawagin silang bangag? Kung totoo naman. Correct. Ay nakakatawa dyan, folks, marami kasing nabubudol yung mga mambubudol. Akala natin, nabudol na tayo, hindi na tayo magpapabudol muli. So ngayon, may mga nakakapasok sa hanay natin na akala natin para kay PRRD.
Pero nasasaktan sila kapag sinasabi nating bangag o adik o magnanakaw ang pamilyang ang pamilyang Marcos. Lahat sila. So ang tanong dito, mga kababayan, ito bang mga taong ito, imagine na sasaktan sila sa bangag, sa magnanakaw, sa issue ng mga Marcos, at hindi dapat natin binabanggit ito kapag nandoon si Amy Marcos. So, ano to? Saan sila sumusuporta? Kay PRD o sa mga bangag? Or talagang produkto sila ng kultura ng Marcos dahil naniniwala sila doon sa pagiging imeldific. Only the beautiful must be said. Lalong-lalo na akong birthday. Ay kulang na lang, gusto ata tayong paawitin ng may bagong duka. May bagong bangag. Oy, ayan. May bagong bangag. Kaya gagawa ko. Sasabayan ng mga moves na bangag. No, kasi ang dami kasi nagme-message sa akin na talagang galit na galit sila, na yan follow daw nila yung mga taong pinoprotektahan si, yung mga Marcos. Spokes, ulit-ulitin natin. Sinasabi nila na magbigay daw tayo ng respeto kay Inday Sara. Nagbibigay po kami ng respeto kay Inday Sara pero hindi niya kami sinusupil sa aming pagsasalita laban sa mga Marcos. Kasi ito ni Mayor Baste, di ba? So hindi totoo na dapat tayo ay magbait-baitan kapag kaharap ang mga Marcos. Hindi po ako nagbait-baitan. Hindi rin si Smokes nagbait-baitan dahil narinig niya mismo ang winakwak ko kay Amy Marcos. Ulitin mo nga kung ano yung winakwak ko sa bruwang yun. Walang personalan to, pero yung kapatid mo at saka yung sister-in-law. Bangag. So bangag, rider din bangag. Hindi lang yun mga kababayan. Malutong na malutong. Bangag. Kung nakikita nyo, nakatayo kami doon, nakaganyan ako, di ba? Yun ang pinag-uusapan. Ang sabi, pinapalabas kasi nila, naduwag daw ako para ganun kay Amy. Anong gusto nyo? Barbaric act? Sasapakin ko si Amy? Walang ganon. So, habang nakaganon ako, siyempre, disente ang dating ko, sabi ko sa kanya, eto eksena. Sabi niya, bakit ka magalit sa akin? Sabi ko na walang personalan, kapatid mong bangag. Sabi ko na yung sister-in-law mong bangag, pero nakapost pa rin ako, di ba? Hindi halata ng ating mga palangga. Akala niya nag-emote lang ako. Yun yung katotohanan doon. Kahit tignan mo yung video doon. At ako, sinabi ko rin sa kanya ito. First time na sasabihin ko ito. Nung tinabi niya, bakit ka ba, alam mo, naka-third person pa siya. Bakit magalit si Harry Roque, si Maharlika sa akin? So sinabi ko, alam mo, ako meron tayong GC. At alam mo na akong pinakahuli-huling bumitiw sa'yo. At sumuporta dun sa desisyon tanggalin ka dun sa GC, okay? Pinanggan siya sa GC. Kasi nga, naniniwala naman ako na talagang gusto niya pangalagaan yung pangalan ng Marcos. Yeah. Kaya lang, pinaasa niya tayo doon sa isang punto na sasabihin na niya ang totoo. At tinanong ko siya muli, nung kami na nanghalian, bakit pa kasi hindi mo pa sabihin bangag ang kapatid mo? Yeah. Ang sagot niya, consistent. Pangalawang beses niya sinagot yan. Kasi wala akong ebidensya. Hindi ko naman nakikita yan. Halos di ko nga sila nakikita. Mga anak ko pumupunta sa Malacanang, pero ako hindi na pumupunta. Dahil to quote her, gusto ko silang patayin. Okay? Unquote. Okay? Unquote. Yeah. Oo. So, pero hindi niya sinagot yung tanong. Kasi naniniwala naman ako na nabasa niyo yung Rolling Stone magazine na nung siya ay nasa Oxford, siya yung taga-bili ng kilo-kilong cocaine. Nasa Rolling Stone magazine yan, ha? Hindi yan invento lamang. Inuulit ko lang kung ano sabi ng Rolling Stone magazine. Siguro, alam naman niya na may problema. At kung doon pa lang, kolehiyo pa lang, meron ng problema, alam niya na may attempts din na para pumasok sa rehab. Although that's covered by privacy. Alam ko yun. We respect that. Pero at least alam niya kung bangag o hindi ang kapatid niya. And yung issue naman ng pagiging fagag, hindi ito petty, as you say. No? Yeah. Kung hindi, ito ay isang impormasyon na sakop nung sinasabi ng saligang batas na may karapatan ng taong bayan na malaman. Kasi ito'y nakakaapekto sa buhay ng ordinaryong Pilipino. Kung bangag ka, talagang kakaladgarin mo yung bansa natin sa gera na wala naman tayong kinalaman. Kung bangag ka, wala kang solusyon sa problema ng kagutuman. Wala kang solusyon kapag merong mga abiryang dumaan sa Pilipinas. Kaya naman yung sinabi niya, matapos yung isang malaking bagyo na dumaan sa Pilipinas, anong gagawin natin? Yan ang resulta kasi pag wala ka sa tamang pag-iisip. So yan ay merong karapatan ang taong bayan na malaman, bangag ka nga ba? At syempre, kung talagang gusto niyang pasinungalingan, yung ayaw niyang gawin, hair follicle test. Yes. At bakit? Kasi yan ang talaga will put an end to everything. Si Vic Rodriguez sa kanyang libro, sinabi niya na yung pamamaraan niya para patayin nga yung issue na siya yung sinasabi ni Presidente Marcos na
na gumagamit ng droga, no? Dahil yung time na yon, sabi ni Presidente Duterte, kandidato para presidente. O anong sabi ni Vic Rodriguez sa libro niya? Pinakuha niya ng urine test na nag-negative at dinala pa yung tao ng Sintox. Ang problema sa urine test kasi, madali mawala yung trace ng droga sa ihi. Kaya kinakailangan hair follicle test. Pero ang punto ko lang, kung talagang gusto na niya manahimik itong issue ng bangag ka ba, mag-hair follicle test kasi that will put an end to the controversy kung negative ang resulta. No, and aside from that, kung I don't know kung napanood mo, during the Senate hearing, yung urine test na yan, in-invite yung doctor na nag-test sa kanya. Nagkaroon ng ng kahina-hinalang mga sagot. Kaya nga, mayroong lapses doon sa timeline. But anyway, we will not discuss. Natatandami na nating discussion about it. Gusto ko lang balikan yung Amy Marcos, yung lola mo. Ito din, kung ikaw ay nagsalita doon tungkol sa pag-uusap niyo during lunchtime, doon sa tent, meron doon isa, na bisita. Gusto ko lang linawin, hindi si Atty. Vic Rodriguez yon. Pero ito yung sinabi sa akin, matutuwa kayo dito, dahil nakaupo kami ganyan, with poise kami lahat. Dahil din si Vice President, doon ka rin. Pero katabi ko tong personalidad na ito, ang sabi sa akin, Maharlika, bakit nandito yung inutil na yan? Referring to mangga. So, ganun po yun. So, hindi lang kami. So, civil lang yung mga taong to. Ang mga kadyutahan kasi nila, gusto nila, matapang daw ako, sapakin ko si Amy. Hindi ako barbaric katulad ninyo. Pero meron doon talagang personality na love ko din. Nakaupo siya ng bongga-bongga. Ganito yung upo namin. Siyempre, emote kami ganyan. Dahil nandun si Inday, chika-chika, ganyan-ganyan. Maharlika, bakit nandito yung inutil na yan? Ito ba si... Sana. Tabi mo yun eh. Oh my God. Pero alam niyo ang punto. Iba yung pagiging civil. Iba yung magkakaroon ka ng paninindigan. Yeah. Ako walang personal kay Amy Marcos. Tuwan-tuwa ako sa kanya kasi babaeng bakla, nakakaaliw. Sinabi ko rin sa'yo yan. Oo, tuwan-tuwa ako sa kanya. Pero may obligasyon naman siya. Ngayon siya yung naninindigan na hindi talaga hindi talaga pinatatakbo ng gobyerno ang kanyang gobyerno, nasabihin ang katotohanan dun sa issue ng bangag. Kasi yan talaga ay sakop ng karapatan ng taong bayan sa impormasyon na nakakaapekto sa kanilang buhay. Yan tawag po dyan, freedom of information. Yes, alam niyo po, ito panghuli na lang kasi rarampa tayo. Mag-i-emote na naman tayo. My God. Pinalalaya sa tayo sa ating hotel. Tumawag na, bigay ng forma, di ba? Umalis na kayo. Pinalayas na kami sa hotel. No, habang nagta-travel tayo. Wala naman siguro sa buwata dyan doon sa anti-bangag, no? Wala naman siguro sa buwata. Baka naman. Masyado na yun. Hindi naman nila alam kung nasaan tayo. Well, kalokohan, lang. Anyway, mga kababayan, habang nag-travel kami these folks, totoo, wala akong personal na galit kay Amy Marcos. Kinuwento ko sa'yo kung paano niya ako tratuin as kaibigan way back in 2017. Mabuti ka nga no? Bongga-bongga ka Parang, okay, nandito ka sa kasalanan ko. Thank you very much. No, kasi sabay... Okay, doon ka sa lamesa ni Inday Sara. Okay. Nakita kita doon eh. Oo nga. Nakita kayo ni Inday. Okay. Pero alam mo, yun na, nothing personal. Habang nagta-travel kami sa pag-uusapan namin, sabi ko, okay naman siya. Tuwang-tuwa nga ako na baklang-bakla siya. The problem is, hindi na po ito baklaan. Ito ay usapin para sa taong bayan na manindigan siya na dapat yung kapatid niya, siya yung manawagan na mag-resign na. Kasi may statement na siya na ang namumuno, hindi Marcos, kundi Romualdez and Araneta. At saka, ano pa bang takot niya na masira pa relasyon nila magkapatid? Sira-sira na talaga. Sabihin ng lahat, no? I know. Diba? Bakit pa meron pang boundaries, no? Dapat wala na nang malaman na natin ng katotohanan. Pero, like everyone else, pinasasalamatan naman namin si Senator Amy dun sa kanyang investigasyon dahil nalaman natin ang detalye ng pagkidnap. At I'm sure, whether be sa ICC o dun sa binabalak na domestic legal remedy sa Netherlands, gagamitin ang resulta ng kanyang investigasyon para patunayan yung issue ng kidnapping. Bagamat kailangan pa rin talagang
ipresenta sa ICC at sa domestic courts ng Holland yung mga taong tatayong testigo. No? Pero ganun pa man, kabahagi na yan ng ebidensya kung paano talaga kinidnap talaga si Tatay Digong, and we thank you for that. Yes. Siguro naman, sa isipan ni BP Sara, which we respect, that's reason enough to endorse her. No? Pero kaming mga mamamayan, we also have the right to expect the truth and nothing but the truth kasi nakaka-apekto sa pang-araw-araw buhay namin yung estado ng pag-iisip ni Ading Marcos Jr. And the Vice President, hindi tayo kinikartel o pinipigilan ng ating pagpapayag. Kaya nga, di ba, doon sa mga sorties nila nung nakaraang halalan, pinapaalis na si Amy Marcos na si Baba yun, na na. yun ang sabi. Kasi doon sa kampanya, una niyang i-endorse na si Marcos at alam niyang masasaktan na si Amy Marcos sa susunod ng mga banat, pinapaalis na niya para hindi na niya marinig. Sumusunod naman ang Amy Marcos. No? Para alam naman niya masasaktan siya dahil blood is blood. No? So, yan po ang katotohanan. Kaya, intindihin niyo rin ang aming sentimiento na talagang hindi kami titingala sa isang Marcos dahil alam namin talagang ang Marcos ay naging malas sa bayan natin, not once but twice. Malas sa bayan, kaya naman, bago tayo palayasin, sa June 14, sa lahat po ng mga kababayan natin dito sa Europa, meron tayong kalayaan para kay PRRD. Siyempre, celebration natin bilang Pilipino sa ating Independence Day, which is hindi pa rin naman tayo malaya dahil ngayon ay nakakulong tayo sa mga bisig na mga bangag at ng mga magnanakaw. But again, syempre dapat talagang hopeful tayo na one day ay magkaroon talaga ng maayos na Pilipinas. Kaya naman, in support to our President Duterte, kami ni Spokes Hari ay iisa namin ang mga mamamayang Pilipino dito sa Europa. Kaya magkakaroon tayo ng pagdiriwang para sa pagbigay pugay at pagbigay ng respeto at suporta kay Pangulong Thank you for watching. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para lagi po kayong update sa aking mga videos. Salamat po. God bless.